mga kapatid kong Katoliko, tinuruan po tayo na makontento ng Diyos, na kung saan kailangan ang bawat isa ay marunong makontento. Amen? For example, nilagay ka ng Diyos, no? Dito sa Iglesia Katolika Apostolika Romana, na kung saan ay ito lang ang tanging iglesia, nag-iisang iglesia na tayo ng ating tinatag ng ating mahal na Panginoong Hesus. Dapat marunong kang makontento. Dapat nandito ka lang, hindi ka umaalis. Dahil dito ka inilagay ng Diyos. Kaya dapat marunong kang makontento. Amen? Diba? Sabi nga po, no? Maging anuman ang kalagayan mo, busog man o gutom, sagana o salat, dapat kontento ka, no? Ibig sabihin, mga kapatid, kung ano man po, no, ang nararanasan natin sa buhay, lahat ng yan ay mayroon po yung magandang kahinatnan. Hindi po papayag ang Diyos na kung saan ay malulugmo ka dyan. Tandaan po natin, napakabuti ng Diyos at mahal na mahal po tayo ng Diyos. Amen? Sabi nga po dito sa sulat ng Pilipos 4:11-13, hindi ko sinasabi ito dahil nanghingi ako ng tulong sa inyo, sapagkat natutunan kong maging kontento anuman ang kalagayan ko. Marunong akong mamuhay sa hirap o ginhawa. Natutunan ko ang lahat ng ito, kaya maging anuman ang kalagayan ko, busog man o gutom, sagana o salat, kontento pa rin ako. Kontento pa rin ako. Kaya kung harapin ang kahit anong sitwasyon sa pamagitan ni Kristo na nagpapatatag sa akin. So, ibig sabihin, si Kristo po ang nagpapatatag sa atin. Amen? At si Kristo din ang nagtatag ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kaya mga kapatid kong Katoliko, dahil ang Diyos, no, ang naglagay sa atin dito sa kanyang nag-iisang iglesia, dapat marunong tayong makontento. Kahit anuman po, no, ang mga pagsubok, kung ano man po yung dumating sa buhay po natin, maliit man o malaki, yan po ay pagpasalamat po natin. Yan po ay dapat marunong tayong makontento. Amen? Mayroon po tayong iba-ibang biyaya na bigay ng Diyos, na kung saan yung iba nauna lang, pero ikaw ay magkakaroon din ng biyaya na galing sa Diyos. Marunong dapat tayo magantay, no? Tandaan po natin, may iba-ibang biyaya ang Diyos. Mayaman nga sila, pero ang pamilya nila hindi naman sila hindi naman sila nagkakaisa sa isa't isa. Mga watak-watak, magkakaaway, no? At mayaman nga sila, may mga sakit naman. Pero ikaw, hindi ka naman mayaman, pero wala kang sakit. Yung pamilya nyo ay okay sa isa't isa, di ba? Hindi kayo magkaaway. Pero may iba, no? Mayaman sila, pero hindi okay ang kanilang pamilya. So, ibig sabihin lang, mga kapatid, talagang may kaparaanan ng Diyos na kung saan meron tayong biyaya sa isa't isa, na kung saan ito po ay galing sa Diyos, no? Kaya mga kapatid, dapat marunong tayong makontento na kung saan lahat ng biyayang yan, no, na ibinibigay sa atin ng Diyos, dapat yan ay ipinagpapasalamat natin. Yan ay dapat ay kontento tayo sa lahat ng yan, no, na biyaya na yan, na yan ay talagang bigay sa atin ng Diyos at galing sa Diyos. Amen? Amen. So lang mga kapatid, tayo ay dapat manatiling Kristiyanong Katoliko at manatiling born again dito sa Iglesia Katolika Apostolika Romana na tinatag ng ating mahal na Panginoong Hesus. Spread love. Manatili po tayong cute, Catholic until the end. Bye everyone. Love you all.